my beloved Boss Mike Cervera. Pakinggan ninyo ha, pakinggan ninyo. Pinag-usapan online ang inilabas na teaser. Nako mga kababayan, eto na. Eto na mga kababayan. Oo, bakit ba inuungkat ito? Sige, pakinggan natin mga kababayan. Agad pinag-usapan online ang inilabas na teaser para sa pelikula na pinamagatang The Rapist of Pepsi Paloma ng kontrobersyal na direktor na si Daryl Yap. Dito kasi, diretsang binanggit ang pangalan ng veteran TV host na si Vic Soto. Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? Nako mga kababayan, alam nyo, maraming samot-saring opinion ng mga naging reaksyon ng mga Pilipino rito. Biruin mo, binanggit talaga yung pangalan ni Vic Soto, mga kababayan. Ha? Tapos sasagot naman nitong si ano daw, sa katauhan naman nitong artista na to, si Pepsi Paloma. Ano? Tuloy. Oo daw, mga kababayan. So mga kababayan, ano ang opinion nyo dito? Ano ang opinion nyo dito? 'Di ba? Ano ba si Jungle Book? Follow-up question sa mga kung hindi perpekto si BBM, ang ginawa? Ginawa ni BBM na hindi mo nagustuhan? Anong hindi nagustuhan? Alam mo, hindi na natin kailangang yung ibang mga bagay na nagustuhan, hindi nagustuhan. Hindi na natin malalaman yun dahil hindi naman natin, hindi naman natin binabantayan yung buhay niya araw-araw. Mga kababayan, ganun yun. Ngayon, ang unawain ninyo maigi, ulitin ko, sino ang higit na mas may plano at merong pagmamahal sa bayan, sa mamayang Pilipino, doon tayo. Kasi kung mag-uusap tayo ng mga bagay na mga perpekto at hindi perpekto, nandoon na sa sinabi ko. Di po ba? Tuloy. Eto na. Puntan natin to mga kababayan. Nako, usapin ito mga kababayan. Ang dating child star na si Red Bustamante ang gaganap bilang yumaong si Pepsi Paloma. Habang ang screen veteran namang si Gina Alhar ang tumanggap ng papel para bumida bilang yumaong aktres na si Charito Solis. Nako. Kabilang din sa cast nito si Namon Confiado, puro mga batikang mga artista mga kababayan, Etong ginawa na naman ni... Ay, nako, ewan ko ba. Sige, tuloy natin. Buen Camino at theater actor na si Andres Balano Jr. Sa isa namang hiwalay na post ni Daryl Yap, nakasaad ditong hindi anya tungkol sa TVJ o Tito, Vic at Joey ang pelikula. Nako, kanino? Para kay Pepsi Paloma. Pero binanggit niyo yung pangalan ni Vic Soto. Baka nakalimutan niyo, mayroon pa ring yan, mga kababayan. Meron pa ring mga epekto sa mga buhay ng mga tao na yan. Ngayon, mga kababayan, kung talaga naman, na gusto nyo malaman ang mga dahilan dyan, yung mga malalapit sa kanila. Ang inyong dapat tanungin. Ganun yung Jungle Book. Kailangan ang usisain at tanungin kung gusto nyong malaman ang mga bagay-bagay na katangian, pangyayari sa buhay nila, yung mga malalapit sa buhay nila. Ganon. Di ba? Tulad ni Coca, si Coca, sino pa? Sila Dinky Du, basta yung mga yan, yung mga malalapit. Si Tito Soto, ganyan. Di ba? Mga kababayan. Tuloy. Hindi ganitong kung ano lang anyang nangyaring may sapat na ebidensya ang kanilang ipapakita. Paglilinaw pa ng paano magiging sapat na ebidensya kung ang korte na nga ang nag-absuelto sa kanila mga kababayan Di ba? Lawrence, Maring ang korte na nga, inabsuelto na sila. Na eto daw ay gawa-gawa lang. Para nga naman, nung panahon na yan, alam nyo, ganito yan. Nung panahon ng mga ganyang taon ng mga nasa showbiz, kailangan
lahat gagawin mo para mapansin ka at mapag-usapan ka. At kailangan, tulad ngayon mga kababayan, di ba? Kita nyo yung mga vlogger. Abay gagawa ng mga issue na ibabato sa mga taong sikat para mapansin sila. Di ba? Ganun na ganun mga kababayan eh. Di ba? Ang daming ganyang gumagawa niyan eh. Tulad sa akin mga kababayan, pagka ako topic ng ibang mga vlogger mga kababayan eh, hitik na hitik yung mga views nila eh. Gets nyo? Pero subukan ninyo, hindi nila ako gamitin. Wala eh. Wala pang 200 eh. Ganun yan mga kababayan. Nung panahon na yan, hindi pa uso social media, ang uso lang dyaryo, telebisyon. Di ba? Dyaryo, telebisyon, at radyo, mga kababayan. Kaya noon, mga kababayan, ang nakikinig yung mga tao sa mga stereo, sa mga radyo, sa mga transistor. Bibili ng ng Abante Tonight, bibili ng Manila Bulletin, Peoples, yung mga ganun, yung mga dyaryo nun eh. Huli na yung mga Remate tsaka mga Abante eh. Di po ba? So mga kababayan, ganyan. Yan ang mga source ng balita nung panahon ni Pepsi Paloma. Kaya nung panahon na yan, napakahirap magpasikat ng mga artista. Gagamitin yan, magazine. Di po ba? Gagamitin yung mga yan, mga kababayan eh. Kaya, ewan ko rito kay Bansot kung ano naisip nito. Kontrobersyal na direktor, hindi produced ng mga halushos na aniyay kaaway ng TVJ o sa ilalim ng Tape Incorporated na pag-aari ng mga ito ang ginawang pelikula. At hindi rin daw ito binuo para malinis ang umano'y pagkakaugnay ng mga soto sa kwento ng yumaong si Pepsi Paloma. Kahit pa. Alam nyo mga kababayan, ako ayoko magbigay pa ng mga opinion ko dahil hindi ko pa napapanood ng buo yung pelikulang ginawa ni Bansot, mga kababayan. Di ba? Hindi ko pa napapanood eh. Pagka napanood ko na, siguro, pwede. Di ba? Magbigay na ako ng reaksyon. Pero, ang nakita ko lang dito, yung paggamit lang ng pangalan ng Vic Soto, mga kababayan, baka magdemanda yan. Sino? Si Vic Soto. Doon pa lang mga kababayan medyo masakit na yan. Unang-una, yung anak niya tumatakbong mayor ng Pasig. Baka makaapekto yan sa kandidatura ni Vico Soto. Kawawa naman. Kawawa naman maayos naman nagiging mayor yung anak ni Vic Soto. Ngayon, kung meron naman nakaraan si Vic Soto na hindi pa nasasagot, mga kababayan, siguro, ang dapat na sumagot dyan, yung mga involved, di ba? Mahirap tayo na ang pagbabasihan lang natin yung chismis lang din. Di po ba, mga kababayan? Kung ang pagbabasihan natin mga chismis lang din, wala. Wala mangyayari. Di ba? Kasi malamang ang pagbabasihan nito kung ano lang yung mga naging balita nun. Chismis lang din yun, mga kababayan. Kaya ako, hindi ako magbibigay ng buong opinion ko rito hanggat hindi ko napapanood yung nito. Hintayin ko na lang na ipasa ninyo. Ayoko naman manood ng sinihan. Dahil hindi naman ako nanonood ng sine. Di po ba? Sige, tuloy. Samantala, kung ating babalikan ang inilabas na vlog ng broadcaster na si Julius Babaw sa kanyang YouTube channel noong nakaraang taon, eksklusibo nitong nakapanayam si Coca Nicolas. Yan na nga mga kababayan. Isa pa. Kung pagbabasihan natin yung mga nakasama lang ni Pepsi Paloma, maliwanag na mga kababayan na talagang showbiz na showbiz lang may mapag-usapan lang. Kaya ito ay lumabas. Ito, panoorin natin mga kababayan Meron ako niyan. Tapusin ko muna tong video na to. Bilang din sa tinaguriang soft drink beauties noong 80s. At dito sinabi niyang walang katotohanan ang kontrobersiya na bumalot sa dating kasamahang si Pepsi. Kita nyo? Walang katotohanan. Saan? Sa kontrobersiya na na bumalot nung panahon ng si Pepsi Paloma nagpatiwakal daw dahil nga daw sa ganyan yung kwento, di ba? At kinuha pa yung
kanta ni Ele Buendia na tumutukoy daw sa nangyari kay Pepsi Paloma, mga kababayan. Naku, Diyos ko po. Ay, nako. Noon pa man marami ng fake news talaga. Na, ayan, minanan ng mga DDS. Kaya sila ganyan. Puro fake news yung binabalita, mga kababayan. TVJ. Sa ngayon ay wala pang inilabas na pahayag ang kampo ni Vic Soto tungkol dito. Nako! Agad Eto, mga kababayan, pakinggan ninyo. Yung tugon naman, ni Tito Soto, mga kababayan. Pero bago yan, eto, pakinggan muna natin tong etong interview ni Boss Julius Babaw. Shoutout po Boss Julius. Di tayo nagtagpo rito sa Japan. Tuloy, eto na. Club. Isa sa mga controversial na nangyari nung panahon na yun, nung Eka, pakinggan nyo na lang bilang respeto naman kay Julius, no? Video niya to ito, dito na lang pakinggan ninyo. kayo mga soft drinks beauty, ay yung na-involve yung TVJ, di ba, kay Pepsi Paloma. Anong alam mo dun sa kwento na yun? Kasi nga po, nung araw, nagkasama kami ni Pepsi sa isang bahay. Si Tito Ray po yung kumuha ng bahay na yon. Tapos nag-share kami ni Pepsi sa isang bahay. Then, nung syempre, lagi kami magkasamang dalawa, kahit saan. Basta para magkapatid na po kami, pero matanda po sa akin yung 2 taon na. Mukhang bata lang Opo, mukhang baby. Mukhang baby lang daw yun, pero matanda sa kanya ng 2 taon tuloy. Then, nung nabanggit ko sa kanya yon na Pechay kasi tawag ko sa kanya kay Pepsi. Pechay, sabi ko, totoo ba yung sa inyo ni Tito Vic and Joey? Alin? Yung, Hindi alam mo naman si Tito Ray. Sabi, yung manager po namin si Ray de la Cruz. Parang di ka naman na dyan kay Tito. Sabi niya, lahat gagawin yan para lang sumikat tayo. Sabi. Yan! Kaya yung puta. Ayan mga kababayan niya sinasabi ko. Pakinggan ninyo to Hiramin lang muna natin saglit na video ni Boss Julius. Lahat gagawin yan para lang sumikat tayo. Kita mo? Tinanong niya si Pepsi na na totoo ba yun? Yung kay Vic Soto at sa panggagahasa sa'yo. Abay kagagawan lang daw ng direktor nila. Nung manager pala nila. Diba? Kita niyo mga kababayan? So, ayan, maliwanag naman. Ngayon tatanungin niyo sino? Si Pepsi Paloma. Na patay na, wala na. Paano pa magsasalita yun? So, lahat ngayon ng mga konklusyon, ng mga agam-agam, ng mga chismis, ng mga salita-salita na yan, puro chismis lahat yan mga kababayan. Puro magiging chismis na lang yan. Di ba? Sige, ito na. Kaya yung po talaga, ako mismo, ako ang magpo-proof niya na hindi totoo po yun. Siya mismo. Ayan, siya na mismo. Bago pa gawin, eto mga kababayan bago pa gawin ni Bansot yung pelikulang yan, mga kababayan. Eto na mga kababayan nauna na tong interview na ito na pinasinungalingan na mismo ng malapit na kaibigan mismo ni Pepsi Paloma. Ano pang gusto ninyo? Di ba mga kababayan? Eto na. Mo nagsabi kasi sa akin na hindi totoo. Tinanong mo ba siya kung bakit pumayag siya na magpagamit doon sa kwentong yun? Hindi na po. Basta natanong ko lang sa kanya yun. Kasi paborito ko rin po Tito Vic and Joey. Malaking balita yun di ba noong time na yun? Malaking balita yan noon. Biruin ninyo. Nasa sinapupunan pa ako ng nanay ko. Naririnig ko na yan. Putik na yan. Mga kababayan, kaya naman siguro naisip naman, nung gumawa ng pelikula na, malaking pagkakakitaan to, at saka pwede nating hilahin yung ilang mga kandidato dyan, pwede ring isipin natin ganon. Kasi yung kandidato nila, mga kababayan, nasa kulelat pa rin hanggang sa ngayon. Ilang buwan na, eleksyon na.
hindi pa rin umaangat mga kababayan. Ewan ko ba sa inyo, bakit tayo niyong iboto? Si Manang Amy ko. Di ba? Pero pili nyo yan. Ayokong saklawan yung inyong mga damdamin dyan kung iboboto nyo. Hindi. Tuloy. O, tanong ko sa kanya. May narinig ka ba kay Dr. Ray na sinabi tungkol doon sa pangyayaring yun? Wala naman po. Hindi wala. siya nagano? Hindi kami pwede magtanong sa kanya. Basta kayong dalawa lang ni Pepsi Opo. nag-usap. May nabanggit pa bang iba si Pepsi sa'yo tungkol doon? Bukod sa sinabi niyang gawa-gawa lang ito ni Tito Ray? Wala na po. Basta yun lang pagtanong ko sa kanya, sabi niya, alam mo naman yung si Tito Ray. Oo. Meron daw bang hinihingin pera? Noong time na yun? Sa Tito Vic and Joey? Hindi ko na sir. Hindi. Hindi niya nabanggit. Hindi ko nabanggit. Wala siya nabanggit talaga. Oo. Kailan kayo huli nakausap ni Pepsi? Kailan ba siya namatay? 85. 1985 daw pala. Mga kababayan, ilang taon pa lang ako noon. Oo. Sige, tuloy. Ilang taon siya nung namatay siya? Bata pa, no? Bata pa po. 20 plus lang. Kita nyo. Ang alam nila, 14 lang, mga kababayan. Yung pala, 20 plus na pala ito si Pepsi. Aba, nasa tamang edad na yung mga kababayan. Kung ano. Ngayon, mga kababayan, wala na kasing matatanong na Pepsi Paloma. Para siya mismo magsalita. Ganon. Tama yung nabasa ko dyan kanina na yun, si Kibuloy, gawan nyo ng kwento. Total naman, kapanalig ninyo. Di ba? Total naman kasama nyo sa pakikipaglaban ninyo. Ba't hindi si Kibuloy ang gawan nyo ng kwento? Di ba? Eto kasi patay na mga kababayan Sino pa ang sasagot? Wala na. Di ba? Sa mga against sa mga Soto, papakinggan ba nila mga Soto? Sa mga tao na mga nakakaalam tulad ni Coca, abay, maniniwala ba siya kwento kung ang magiging tema ng kwento ng pelikula na gagawin, yung bang tutungo para pasamain ng mga Soto? Syempre hindi rin maniniwala. Kaya mga kababayan, ang tangi, na makakasagot niyan, si Pepsi Paloma lang, wala nang iba. Ngayon, sasabihin nila Katwir, para matuldukan na rin itong usapin na to. Hindi matutuldukan yan, mga gunggong kayo. Paano magiging matutuldukan yan? Hindi nga makakapagsalita na yung patay na mismo, siya ang makakasagot niyan. Di ba? Walang katapusan yan. Ang mangyayari niyan, yung kwento nyo, dalawa lang yan. Kung kayo, magiging balanse, ibabalita ninyo at ipapalabas ninyo yung totoo. Kung hindi, kung kayo mga may galit na sikreto, kanino? Kay Tito Soto at iba pa, kay Big Soto, malamang, ganyan din yung gagawin nyo sa ginawa nyo kay Pangulo. Diba? May sikreto kayong galit kay Pangulong Bongbong. Anong ginawa ninyo? Binira nyo ng pailalim si Pangulong Bongbong. Pero nailabas nyo ba ang palabas nyo ba ang katotohanan? Di ba puro fake news lang din? Yan mga kababayan. Yan yung sinasabi ko. Na wala itong mga kwento na to kung hindi, di ba, Ace Valenzuela, puro kwento na lang ito. Wala tayong makukuha na katotohanan. Dahil nga yung magpapatotoo, ayan mga kababayan, patay na. Siya mismo ang makakapagpatotoo nun. Kung pakikinggan din naman natin ang mga ang mga Soto. Siyempre, mga kababayan, sasabihin nila, hindi nyo alam yung kwento niyan. Kaya, yung mga yan, yung mga gagawin ninyo, mga fake news yan, yan din ang sasabihin nila, mga kababayan. Punta na natin. Ano sabi ni Tito Soto? Eto, pasok. Sir, reaction niyo lang sinasabi ng NUG. Sir, para for the record lang, sir, sinasabi Hindi niya. nila alam ang istorya. Hindi nyo alam ang istorya. Hindi nyo alam ang istorya. Bakit? Anong hinanguan ninyo ng istorya ninyo? Diba? Buhay na ba kayo nun? Kasama nyo ba yung mga tao na yan? Kalagi nyo bang katabi sila Tito Soto, Big Soto, tsaka si Joey De Leon? Hindi nyo naman katabi ang mga yan. Naging kasama nyo ba si Pepsi Paloma?
Hindi nyo naman nakasama. So, anong pinagbasihan ninyo? Yung mga kwento-kwento at mga bali-balita na ano? Yun na nga, sinabi na nga ni Coca na ano, yan gawa-gawa lang nung manager nila para sumikat sila. Dahil nung panahon na yan, ganyan talaga kalakaran. Saan? Sa showbiz, mga kababayan. Kaya nga, hindi ako nag-showbiz eh. Di ba? Hindi ako nag-showbiz. Eto na. Kausapin nila inquirer. Tapos sinasabi nyo kahit anong depensa gawin nyo parang wala na kayong laban, sir, di ba? Kaya gusto nyo sana ipatake down. Hindi. Sir, Yan ang original na fake news, kaya huwag mo na palakihin. Yan, kita nyo? Yan ang original na fake news. Kaya huwag nyo na daw palakihin. Ano makukuha ninyo? Yan, sila mismo ang involved dyan. Di ba, mga kababayan? Sila ang involved dyan eh. Hindi naman kayo. Kayo mga marites lang din kayo. Hahango kayo saan? Sa mga balibalita, sa mga chismis-chismis. Anak na. So ano malalaman ng tao dyan? Na katotohanan. Walang malalaman na katotohanan ng tao dyan. Maliban kung etong mga Soto, etong mga involved dyan, ay merong consent. Di po ba? May consent. Pero sa pinakita nyong teaser lang, mga kababayan, ay masamang-masama na si Big Soto dyan. Mga kababayan, di po ba? Masamang-masama na si Big Soto dyan. Di po ba? Pak daw si pak daw, Sir Mike. Pero itong baklang na to ginagamit ang kalaban ng mga yun na nga, mga kababayan. Ang mga tao, syempre, hindi nyo na rin mapipigil na mag-isip ng kanilang mga konklusyon kung para saan ba yung ginagawa ninyo. Baka mamaya yan ay propaganda para sa mga kalaban sa politika. Alam naman natin na gaano kalapit yan. Sino? Si Bansot kay Manang Aimee. Di po ba? Tuloy. Ayan, mismo. Fake news daw yan, fake news. Bigyan nyo ng binibigyan nyo. Inquirer nga mismo, galit sa kanila eh. Di ba? Sir, if the inquiry doesn't take it down, would you pursue libel charges? They will. They will take down. Mga kababayan, ayan na. Malamang yan, mga kababayan. Pag pinalabas nila yan, buong pelikula, baka mayroong kasuhang mangyayari dyan, mga kababayan. Ewan lang natin kung matutuloy pa yan. Pero siguro, pwedeng baguhin at pwedeng maging balanse ang kwento para na sa ganon, hindi na magkaroon ng mga bagay-bagay na ganyan, na magkakaroon ng demandahan. Di ba, mga kababayan? Ayan mismo, they will. Tinatanong kung magsasampa ba ng kaso siya? Ay, hindi daw siya eh. Yung iba ang gagawa nun. Nako, mga kababayan. Kayo nang bahala na humusga dyan, mga kababayan. Ayan, nagsalita na sino? Si Tito Soto, si Tito Sen. Na number 1, number 2 sa pagkasenador, mga kababayan. Di ba? Pasok. Sir, do you take down the post, sir? Have you heard from our president? Dapat lang nga i-take down. Kaso nga, mga kababayan, na marami nang nag-repost di ba? Mga kababayan, marami na eh. So anong gagawin natin dito, Kapsat Makoy? Wala na. Nandyan na sa social media. Marami nang nag-re-upload. Di ba? So, yun na. Yun ang dyan, mga kababayan. Yun ang mangyayari dyan. Dice Flocker, hello. Ramil, Ace, shout out sa inyo. Pretty Hapina, hello po. Sigurado si Big Soto ang eto nga, mga kababayan. Bakit itinaon ninyo na mag-i-eleksyon? So, wag nyong alisin, tanggalin sa isipan ng mga tao na ito ay propaganda nyo sa kalaban nyo sa politika. Diba? Ayaw nyo kasi
na lumaban ng parehas. Ganyan ang iisipin ng mga tao. Gets nyo? So sana, pinalagpas nyo muna itong eleksyon. Nang sa ganon, di ba? Wala nang walang bahid mga kababayan. Yan, sabi nila propaganda yan. Di ba? Kakaloka. Sorry malabo mata ko. Ewan ko. Bahala kayo. So ano opinion nyo mga kababayan? Paki-comment na lang. Para mabasa natin yan. Ito pa. Original fake news. But sir, sabi, sir, pag si freedom of the press daw, sir, paano sila sa press? Hindi ko sabihin, Ay, naku mga kababayan, freedom of the press daw, freedom of expression. Yan na nga ba sinasabi ko mga kababayan? Paano kapag fake news? Freedom pa rin yun? Sige nga, paano pag fake news tulad ng mga DDS? Freedom pa rin yun? Nang malayang pamahayag pa rin yun? Hindi mga kababayan, pag fake news na yung lakad ninyo, hindi na yan dahil sa kalayaan natin sa pagpapahayag. Pag fake news, kasalanan na yan. Sinabi ko na yung mga taong naninira, binabayaran, freedom of the press nila. Original fake news. Sir, bahagi ito ng paninira sa inyo, sir? Of course. Kita nyo, mga kababayan. Ayan, mga kababayan, bahagi pa rin ba to ng paninira sa inyo? Of course! Totoo naman, mga kababayan, di ba? Nasa na malayang pagpapahayag kung ang ipapahayag mo ay puro kasinungalingan at paninira sa mga puntiryan yung tao. Hindi na yan malayang pagpapahayag, mga kababayan. Di po ba? Hindi na? Baka pakana ni Uy. Arlene Assis, sa mga bagong dating mga kababayan launch siya. Sa mga hindi pa nakakapag-like dyan, Jungle Book, mag-like ka muna. Jerome Recalde, Ever, sa inyo pong lahat, Original fake Sir, ano po news. masasabi niyo ginagamit niyo po yung new position niyo po to bully the Inquirer, sir? Kita niyo mga kababayan? So alam niyo na. Yaan mga kababayan, etong mga panahon na yan, yung Inquirer pa lang yan. Ngayon mga kababayan, meron nang gagawa mismo ng pelikula at meron nang katawang tao ng mga taong mga involved dyan Paano pa ito? Kung yung Inquirer nga noon, hinablan nila mga kababayan di ba? So ano tutunguhan nito, Tiger Eyes? So wala. Our beloved Boss Mike